Good afternoon sa Senador Mustafa at sa ating mga kababayan na nanonood dito sa ating stasyon sa Sol TV at sa Persa Balita. Sino si Senador Mustafa? Bismillahirrahmanirrahim. Ako po si Sultan Subair Rakein Ginto Mustafa. Tumatakbo bilang Senador number 47 sa Baluta. Ako po ay taga Autonomous Region in Muslim Mindanao, particularly in Lanao del Sur and in Marawi City where I am the Sultan of Marawi. So marami kayong sa inyong degrees na educational degree, marami kayong tinapos Doctor of Public Administration, Doctorate of Humanities, Juris Doctor sa MLQ kayo nagtapos, Civilian Instructor of the Philippine Military Academy sa Baguio City, College Professor, Criminology, Islamic University of the Philippines, Master of Arts, Islamic Studies, University of the Philippines, Master of Public Administration, Manuel L. Quezon in Quezon City, at naging Brigadier General kayo ng Interpol Commission o IPC Badge 0-7824. So, sa inyong mga degrees na to, bakit nais nyo pang tumakbo bilang senador ng ating bansa? Well, aside from thinking of how to help the Republic, makakatulong sa bayan, itong aking mga tinapos na kurso ay ibig sabihin ka ako nagkaroon ng 2 doctorate degree dahil honoris causa, meaning I am honored. I am having this degree because of my excellence, because of an excellence, honored. Ito namang aking pagiging Doctor of Laws ay tinapos ko yan at I have enrolled in the Manuel L. Quezon University at iniisip ko yan ang maging instrumento ko sa pagkakaalam ko kung paano makipagsalamuha sa Senado na meron akong instrumentong edukasyon at saka experiensya para makatulong sa bayan. Sa madaling sabi, hindi ako malag behind sa experiensya dahil mayroon akong instrumento sa pagiging senador at marami akong magagawa, may tutulong ako sa bayan, sa bansa. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan Pilipino, mga kapwa Muslim at Kristiyano man, ano yung plataforma ninyo di gobyerno? Well, isang plataforma ko para actually ang prioridad natin, yung sa ngayon naging problema ay pagkain. Ang priority ang agriculture para hindi na tayo nagpo-problema sa ating pagkain sa ating bansa. Bigyan natin ng prioridad ang agriculture. Sa madaling sabi, ang lahat ng lupain ng Pilipinas, malalaman natin yan kung anong kalawak ng lupain ng mga bakante dyan sa Namria. Sila ang nakakaalam dyan. Tapos, suportahan natin ang mga magsasaka sa bawat region. Sa madaling sabi, magiging mahinaw na ang Republika ng Pilipinas dahil meron ng sapat na pagkain para sa bayan. Ilan dito sa nakita kong plataforma ninyo itong paano nyo may susulong itong National Wage for Workers? Ayan ang isa na pinaka-importante yan na that will help maintain the support to Filipino families. Bakit po? Kung tayo may sapat na sweldo across the board 1,200, ibig sabihin, irrespective of nasa probinsya ka o nandito ka sa Metro Manila, sa madaling sabi, hindi na kailangan mag-abroad ka pa. Kasi yung pag-abroad, yan ang I am not making an embarrassment to those who have the experience today. Pag ang may bahay o ang lalaki na sa abroad, pag matagal na doon, nangungulila rin ng lalaki. Ganun din si babae sa Pilipinas. So ang mangyari, kung walang libreng kolehiyo ang mga anak, hindi na magtatapos ang mga anak. Kung magkaroon ng magandang sweldo, ang lalaki o babae man, umuwi na lang sa Pilipinas at dito na lang mamalagi para maalagaan niya ang kanyang mga pamilya, mga anak at sa kanyang the household. Sa ganon,
ang estado ng pamilya ay talagang matino dahil hindi na problemahin ang hanapbuhay ng lalaki o babae dahil mayroong sapat na sweldo na makukuha nila. If ever that will come out na mayroong pagtulong-tulungan ng mga Senado kung sila ba'y may dedikasyon sa ating mga manggagawa. So, isa rin dito sa inyong plataforma de gobyerno, itong pagpapalakas sa mga senior at youth sector at ang paglaban dito sa graphing corruption. Paano niyo ito may susulong, Senador? Well, by legislation yan palagi dahil hindi ito sa munisipyo na pwede mong brasuin. That is meant for the legislation na bigyan pansin. Halimbawa ay bigyan ng subsidy ang mga senior para magkaroon sila ng konsolasyon sa buhay na hindi lang nila problema ang kolehiyo, pag-aral ng kanilang mga anak dahil mayroon ng libreng kolehiyo. Siguro I am urging anybody to whom it may concern na suportahan natin ang edukasyon ng ating mga anak sa ganon. Hindi masyadong lumalawak ang problema. Katulad nung sabi nga nila, talamak ang mga druga ng ganyan dahil ang karamihan sa mga kabataan ay wala rin magawa sa buhay. Tapitan mo dyan, nakatambay dyan sa kalsada, gawin mo ito, deliver mo ito, yan ay pera, ganon. Doon na lululo ang mga kabataan natin. Sa ganon, ang mga senior, kung meron man silang monthly na inaasahan, at saka magkaroon sila ng sariling insurance ng mga senior, mayroong inaasahan ng pamilya nila kung sa bagay, pagka may insurance ang magulang o sino man, may insurance, may inaasahan ng mga anak na si nanay o si tatay, mayroong silang maiwan ng insurance dahil mayroong batas na compulsory ang apak mo ng 60 ang edad, meron ka ng compulsory insurance, life insurance. So sa ganun, ang lahat ng tao may pag-asa na hindi may iwanan dahil meron na siyang inaasahan insurance niya. So, magiging consolation sa ating mga senior citizen na aking programa rin na nasabi ko na yan na ang mga senior na umapak ng 70, pagka apak niya ng 71, mayroon siyang 10,000 yearly. Para sa akin, kung maluklok tayo bilang senador, bawas sa aking anumang mapunta sa opisina ng Senator Mustafa ay aking abono doon sa magiging konsolasyon ng mga senior. Ibig sabihin kung 61 ka, 60 naging 61 ka, mayroon kang tatanggapin o 70 naging 71 ka, 72, yearly kung 73. 1, 2, 3 years, meron ka doon, mayroong tig sa 10,000. Pero siguro, yung consolation din na 100 ang edad mo, mayroon kang one time 1 million, baka mamaya marinig na senior citizen, lumampas pa ng 100 years dahil mayroon na siyang inasahan. Oy, alagaan ninyo ako, maka 100 tayo, mayroon tayong 1 million. So sa ganon, lahat ng Pilipino ay masaya ang mukha. Bakit? Ay pagkapatong niya ng 95, sabi niya, Ineng, mag-100 na ako, mayroon ako 1 million. So ganon, hindi na yun sa batas. Para sa akin, bawasin sa akin bilang senator, sakaling maluklok tayo sa pagkasenado, inshallah. Sakali namang maluklok kayo bilang senador, at ito yung sinasabi ng lahat na ang napakahirap gawin, itong pigilin yung graphing corruption dito sa ating bansa. So kung hindi nyo mapipigil, paano nyo ito babawasan? Sa totoo lang, ang graft and corruption, malawak yan, ang graft and corruption. Dahil merong indirect graft and corruption, hindi lang sentro sa isang tao. Halimbawa, ako si senador, mayroong mga kontrata doon sa probinsya, dahil pamangkin ko yung kontraktor, ay tumutulong akong impluensyahin ng gobyerno, yan ay indirect, yun ay graft and corruption din yun, dahil na-impluensyahan ng opisina. Magiging regulated yan sa pamamagitan ng isa. Bago i-release ang project money sa isang halal na opisyal, obligado siya magtawag ng public hearing. Tawagin ang lahat ng recipient
o maglalagay tayo dito ng irrigation. Kaninong lupa yung tatahakin ng irrigation? Sa madaling salita, hindi na makareklamo ang opisyal dahil wala na siyang makulimbat dahil alam na ng madla, alam na ng people na ang project na yan ay nagkaroon ng public hearing, pinaalam natin sa publiko. So, saan mo pa isiksik yung corruption mo? Mapwera lang kung ang mag-implement din ay sabihin mga ko na ibigay mo sa akin, ay ibalik ko sa iyo ng ganito. Ako rin naging contractor ng ganyan. Noon, pag-akyat namin sa mga opisyal, ang hindi na pinag-usapan yung paano implement ang project, ang pinag-usapan paano na yan. Ang sabi ng Batangginyo ang lagay So, ang bayan o publiko ay protektado pagka mayroong public hearing. Hindi lang ang pinag-usapan sa public hearing ay mga kaso-kaso ganyan. Yung naman protektahan natin ang sarili natin sa pamamagitan ng public hearing na ma-inform. Ibibigay ng congressman sa barangay, magkaroon ng public hearing. At chairman, ito ang constituent mo, alam na nila kung saan mo ilalagay yung project na para dito sa barangay. So walang magawa ang barangay dahil alam na ng kanyang mga tawan. So hindi sabihin mong pigsahin mo ang korupsyon, mahirap. Marami kang kalaban dahil actually na experience ko, I ran as vice mayor in my municipality. Dahil ako ay straightforward, ang pinag-usap-usapan, pag nailik yan, wala na kayong pag-asa. Bakit? Hindi nangungurap yan. So natalo, namigay din ako, I must accept, dahil hindi ka pwedeng umikot sa bayan na wala kang iabot sa mga tao. Pero ganun pa man, natalo din ako. Sinubrahan ko pa yung pamigay ng general for the general public. Wala rin. Ibig sabihin, yung corruption na yan, walang pag-asa ang bayan. Bakit? Pag napunta sa isang politiko ang pera, sa kanya lang kasi hindi niya pinopubliko kung paano niya tinanggap yan. So that will somehow na filter ang pagkakaroon ng corruption ng ganyan. I hope may nasagasaan ako dito na pag-iisip din niya itong inisip ko na idaan natin sa public hearing. Bawat may programa, kahit anong kalaking project, idaan sa programa, i-announce. Ang katulad niyan, mag-announce ang presidente na ganito ang ibibigay doon sa isang probinsya. Pagdating doon sa probinsya, ang nakakaalam lang yung gobernador o yung mayor. Ay, gawin natin iba. Ibibigay doon sa isang probinsya, tapos tawagin ng publiko sa probinsya, ito ay para sa inyo. Ibibigay namin ngayon. Ito ngayon, inaabot namin kay ganito, ganyan. Pero tandaan ninyo, ito ay para sa irrigation ng magkaroon ng tubig ang inyong palayan. So, lahat ng tao masaya. Dahil mayroong ng improvements, mayroong nagbago. Ang graft and corruption, hindi totoo na mawasog po yan. Maniwala kayo sa akin dahil Ugat na. Mayroon din kasabihan na yung sabi nga nila, corruption of the minor. Ibig sabihin, yung malaking corruption, yung corruption sa gobyerno. Ito naman, mayroon sabi, corruption of the minor. Ayun naman ay illegal yun dahil against public moral and public policy. Yung corruption of the minor. Although ang corruption talaga is against public moral and public policy, ganun na lang ang magiging solusyon na malaman ng tao ang sa kanila. Hindi na maitago. Thank you very much. Bakit kailangan iboto sa Senado si Sultan Mustafa? Siguro may pag-asa kayo kung ibuto niyo si Mustafa. Number 47 sa balota si Mustafa. Ibuto niyo para una. Ako ay taga lugar which is underrepresented. Ang sabi ng magiting na opisyal na Comelec chairman na mayroon ng magandang representation ng Mindanao, the underrepresented Mindanao. And this representation can really and fully represent Mindanao because matagal nang walang representative ang Mindanao. And in the interest of fairness, kailangan siguro ibuto ninyo ang isa. Tatlo kami, pero ibuto ninyo ang isa o dalawa o sabay kaming tatlo. Pero kasi ako na nagsasalita, ibuto ninyo ako. So it may be self-serving. Dahil ako ang nagsasalita, siyempre, sarili kong pipiliin ko in interest of fairness and balance of power, ibig sabihin, meron din sa Mindanao, meron sa Luzon and Visayas. So sa madaling sabi, kung ano man ang pagkukulang doon sa pag-implementa sa mga programa sa Mindanao, itanong niyo kay Mustafa.
Pero siguro hindi niyo ako matanong dahil I will conduct a public hearing para hindi na sa akin mapunta ang ibig sabihin ng mga pagsisisi ng mga tao. So I can commit that I will reach up to the expectation of the people of the Republic of the Philippines, particularly the autonomous region in Muslim Mindanao, and my place, Marawi City, where this representation is the Sultan of Marawi. Pinakahuli natin na panawagan ninyo, Senador Mustafa, sa ating mga kapwa Muslim at sa buong Pilipino, sa mga paibang bansa man o mga Kristiyano, panawagan ninyo na para kayo ay suportahan sa inyong kandidatura. Unang-una po, we have Muslims in this Muslim world. And speaking of the Republic of the Philippines, we have about 12 Muslim embassies in the Philippines. And I am urging and I am calling upon my brothers in these 12 Muslim embassies to just your prayer to help Mustafa. A prayer will do for me because who is giving the imprimatur of being installed as among the senators is the Almighty. Yan ang Diyos natin ang nagbibigay ng guidance. So I am urging my brothers in the 12 Muslim embassies now serving in the Republic of the Philippines, their support and their prayers. I am accepting just the prayer. And so also nanawagan ako sa aking mga kapwa Muslim sa autonomous region at saka sa lupalop dito sa Pilipinas na ibuto ninyo ang inyong kapatid na Muslim by birth. Pinanganak tayo Muslim. Dahil yan, you can expect from me, I will live up to your expectation that I can deliver the message that you would like me to do sa Senado. Dahil matagal na tayong walang representative. Ngayon, magkakaroon na tayo ng magandang representation and we will face them squarely. Pagdating natin sa Senado, pwera lang ng ibig sabihin, mayroong mga divine intervention. But I am really thinking of doing the best that I could. And I can commit. This probably can be made promises. Sabi nila, promise is a promise to be broken. So, ngayon, ang Mindanao hindi na land of promise. Dahil ang Mindanao is a promising land. Bakit promising land? Marami tayong natural resources na hindi pa dinidiscovery ng Pilipinas, dinidiscovery ng gobyerno. Mayroon dyan isang bundok puro ginto, pero bakit hanggang ngayon hindi nila sinusubukang i-discover kung nasaan yan? Pero ako, alam ko, pero hindi ko may pinpenta ng mga bundok dyan sa bandang Mindanao. So we have the natural resources na huwag natin pabayaan ibigay sa mga foreigner yan. Dahil ang pag-aari ng mga lupa na yan, pag-aari ng mga IPs, bakit ba ibigay sa IPs na yung ibabaw lang ng lupa? Hanggang doon sa ilalim, pag-aari nila yan. Nga sila, mamatay doon, nilibing sa ilalim. Pagkatapos, hindi naman pwedeng doon sa ibabaw lang. Sa ilalim sila ilalagay. Ibig sabihin, sa kanila rin pati yung ilalim. Kung mayroon man mga ginto doon sa ilalim, ay sa kanila din. Pero kung tutuusin, yan ang magiging resulta dahil ang mga IPs kanila din yung lupain. Pero dumarating yung mga foreigner na kinukuha nila lahat ng lupain dahil nagbayad daw sila sa gobyerno. Paano na yung may pag-aari ng mga kapatid ng mga IPs? So ngayon, pagigting natin ang batas na ipralo para magkaroon sila ng totoong o tunay na pag-aari sa kanilang mga ari-arian. So again, I'm urging all my brother Muslims, brother Christians at that, because Pilipino tayo, hindi natin matalikuran ng kapwa Pilipino dahil saan man sulok ka ng daigdig, ay Pilipino ka pa rin. Katulad niya, may nangyayari doon sa abroad. Pupunta din yung mga Pilipino at tutulungan din natin ng mga Pilipino. So magtulungan tayo. Tulungan ninyo parang symbiotic. Tulungan ninyo ako para tulungan kong din kayo. Magkaroon ako ng authority, makakatulong din ako sa inyo. So sa ganon, I am calling upon my brothers and sisters, members of the Alpha Phi Omega, my brother lawyers in the Beta Sigma Lambda, brother and ates in the Eagle Philippines,
So, ibig sabihin ko, yung aking mga kapatid na nakikinig o makikinig o makarinig dito, aking inaanyayang kumbinsiin ang kanilang kapitbahay na ibuto ang number 47, Subair Raken Gintam Mustafa para Senador. Subair Raken Gintam Mustafa, number 47 sa Senado.